Glory to God. Glory to Christ Jesus. Magandang tanghali po sa ating lahat. Amen. Sister Chris. Amen. Purihin po natin ang ating Diyos. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Amen. Sa oras na ito, maraming salamat at nakasama namin kayo sa araw na ito upang makinig at magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. So, imbitahan natin ang mga nanonood sa live, Sister Chris. Amen. Sa ating Facebook Live, sa YouTube, ay may replay po tayo mamaya. At samahan nyo kaming makinig sa salita ng ating Diyos na ibabahagi ng ating preacher. Amen. So, meron po tayong baguhan. Meron po tayong akay. Darating, kapatid, Amen. kung gayon tayo magmumove, at tayo ako na sa sharing portion. So, sino pong pinagpala? Taas ang kamay. Amen. At ipalakpak sa ating Diyos sa buhay, Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. So, sino po ang unang maghahayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Sino pong mag-share? Amen. Sabi pinagpala. Wag po kayong mahiyang ipagsigawan ang kabutihang nagawa ng ating Diyos. Ito po ang ating kapatid. Pinagpala ating Palakpakan po kapatid. natin ang ating sister. Praise God. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ako'y nagagalak na nandito na naman ako. At i-share ko lang sa inyo na sa kabutihan ng Panginoon, Yahweh El Shaddai. Ako po ay pinagpala kasi sa May 20, graduation ng anak ko at ang kabutihan ng Panginoon, pag-pray ko, at hindi ako nakalimot sa Panginoon. Maski na domestic helper lang ako dito, ipagsisigawan ko ng aking anak ay nag-aral sa US at pinag-aral ng aking employer. At ipagsisigaw ko ngayon at sa Webes, pupunta ako sa US Consulate para kunin ko yung US visa ko para maka-attend ako ng graduation ng aking anak. At hindi ako nakakalimot kasi kung minsan busy ako, nag-go online ako sa Manila, Tuesday and Saturday. At every Sunday, nagsisimba ako dito sa St. Joseph kasi hindi ko maiwanan yung employer ko kasi matanda na. Pero sa awa ng Diyos, at nagpapasalamat ako dahil sa Yahweh El Shaddai at na napaka-blessings na binigay sa akin. Salamat. Thank you. Praise the Lord. Congratulations, sister. Amen. Tunay ang pinagpapala ang ating mga anak ng Diyos na patuloy na nagtitiwala at nananalig sa Kanya. Amen. Amen. Walang imposible talaga kay Lord. Congratulations po, Nay. And sino pa po? Si Nanay Esther. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Babalik ko lang po sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Ang nangyari po sa akin, mga kapatid, nadulas po ako sa bathroom, pero sa awa ng Diyos, nakatayo pa rin po ako paunti-unti. Wala po nangyayari sa akin. To God be the glory. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tunay na si Lord Yahweh ang nagpo-protect sa atin. Amen, Sister Chris? Amen. Sino Meron pa po? Inaanyahan ko po ang lahat na kung pwede po dito tayo maupo sa gitna para po makita po yung sa live. Kasi hindi daw po buo. Dami nating attenders. Amen. So, sino pa pong maghahayag na kabutihan nating Diyos? Ako muna, sister. Nais ko pong ibalik ang papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Unang-una po ay sa buhay at kalakasan na patuloy niyang ibinibigay sa akin, maging sa aking mga mahal sa buhay at sa mga pagpapala na patuloy namin nakakamtan sa araw-araw sa kabilaman ng mga kasalanan ay patuloy ang Diyos ay handang nariyan nagbibigay ng mga blessings sa ating buhay. At nagpapasalamat ako sa mga trials na patuloy naming napapagtagumpayan sa araw-araw kaya Lord. Sa iyo ko po'y binabalik ang papuri at pasasalamat. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Sister, baka ikaw po muna. Amen. Kung wala na po, tayo po'y tuloy-tuloy na.
At tayo po ay dadako na sa pakikinig ng mabuting balita ng ating Diyos sa buhay. Ang gagamitin kapatid natin ay si Brother Bay Gonzales. At sa paunang panalangin po, Na ibabahagi ni Sister Gretchen at inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo at tayo sasamahan sa pag-awit ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang Ama, Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa mga oras na ito, Ama. Naririto na naman kami sa iyong banal na tahanan upang magpuri at magpasalamat sa iyong kabutihan at sa kadakilaan sa amin. Ama, naririto na naman kami humingi ng tawad sa aming pagkakasala sa kapwa, sa isip, sa salita at sa gawa, lalo na at higit sa iyo. Dalangin namin, Ama, ang linis niyo sa puso't isip, mula ulo hanggang talampakan, upang sa gayon kami ay karapat-dapat na tumawag sa iyo, Ama. Karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala. Ama, pagpalain niyo ang mga attenders, music ministry, mga workers, nawa patuloy kaming maglingkod sa iyo, ayon sa iyong kalooban. Bigyan niyo kami ng kagalakan at kapayapaan sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain niyo ang niyo Ama si Brother Bay Gonzales na iyong sinugol. Lagi niyo siyang ingatan upang maihayag ang mabuting balita. Dalangin namin, Ama, kami ang iyong samahan sa pakikinig upang sa gayon ito'y magsilbing kalakasan. At gabay namin ang 100% katagumpayan ng iyong banal na gawain sa hapong ito. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah. At taas po natin ang ating kamay at ipikit po natin ang ating mga mata at patuloy nating damhin ang presensya ng ating Diyos na kasama natin sa araw na ito. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Open your mouth and say, Holy Spirit. Holy Spirit. Welcome you, this place. Hallelujah.
Psalms 145 verse 18, siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. At sino mang tao tumawag sa kanya'y tapat at totoo, sa bawat pagtawag natin si Yahweh ay nakikinig at sa ating pagtawag ay totoo at taus-puso. Amen. Amen. Tunay nga sa mga oras na ito ay sabay-sabay po nating purihin at awitan ng ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Kaya Lord. naman, ibigay po natin ang pinaka-the best na pagpuri, pagsayaw sa ating Diyos na buhay. Ang lahat ay magsaya. Amen. Amen. Pagpuri. Hallelujah. Glory to God.
Masarap sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Sa oras na ito, tuloy-tuloy na po tayo. Taas po natin muli ang ating kamay at patuloy nating ipikit ang ating mga mata. At patuloy tayong sumamba sa ating Diyos. Oh, hallelujah. We praise your name, O Lord. Tunay ang napakabuti mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo na patuloy naming nakakamtan sa araw-araw. Salamat, O Diyos, na patuloy kang nariyan sa amin sa kabila man ng kami nagkakasala, O Diyos. Patuloy mo kaming pinapatawad. Kaya, Ama, sa mga oras na ito, patuloy naming pangahawakan ay mga pangako na kailanman ay hindi mo kami iiwan, na kailanman ay hindi mo kami pababayaan. Kaya mga Panginoon, tanggapin mo ang aming awitin ito at patuloy naming iaalay sa iyo, Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sundin.
nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo'y liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama na nasa langit, Ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay sa mundong ito. Ikaw ang may likha sa lahat ng mga nilalang mo, kaya ikaw rin may kontrol. Ang sabi mo sa Jeremiah 32 verse 27, Ako si Yahweh ang lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa iyo. Panginoon, hipuin mo po ang mga pinuno ng Pakistan at pinuno ng India na sila po'y mag-usap ng maayos na hindi mapunta sa giyera. Pagpalain mo, Lord, ang buong mundo, ang buong daigdig. Dahil ikaw lang po may kontrol niyan, Panginoon. Alam namin na mga giyera ay umaalingaw-ngaw sa iyong muling pagbabalik. Pero Panginoon, kami pong mga naniniwala at nananalig sa iyo, hindi po kami nababahala. Sapagat ang sinabi mo, Panginoon, sa 1 John chapter 2 verse 17, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ito ang pinanghawakan namin, Yahweh. Ang aming samantalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai.
Palapakan natin ang Panginoon. Taas ang kamay. Sabihin niyo, purihin ka, Yahweh El Shaddai. Purihin ka. Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Galaw-galaw para hindi ka pumanaw. Yan lang tanging paraan na magiging magiging health, because health is wealth. Okay, ang topic natin ngayon is about the true friends. Yung tunay na kaibigan. No? So, alamin natin yan mamaya sa atin pong pag-aaral, yung the true friends. Jesus, my friend. Okay. John 15:11 up to 14, the Bible says, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My commandment is this: love one another just I love you. The greatest love you can have for your friends is to give your life for them. And you are my friends if you do what I command you. I do not call you servant any longer, because servant do not know what their master is doing. Instead, I call you friends, because I have told you everything I heard from my Father. You did not choose me, I chose you and appointed you to go and bear much fruits, the kind of fruits that endures, and so that my Father will give you whatever you ask in Him in my name. This then is what I command you: love one another. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos: mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo: mag-ibigan kayo. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. He's my friend, naman naman, he's my friend. A seven yet a king. He stays
Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po ang programa ninyo, Jesus, My Friend. Amen. Makakasama po ninyo ang inyong utod igsoon, Brother Bay Gonzales. Alam nyo, kaya nung mapakinggan ko yan, team song ko yan sa sa programa kong Jesus, My Friend, 1988 hanggang 1998. Tinigil lang namin yon nung nagdesisyon na si Brother Mike na ayaw ko ng ministry inside the ministry. Kasi yung mga kasamahan ko noon, nagtayo sila ng sarili nilang mga ministry. E ako naman, wala akong hangarin na humiwalay sa El Shaddai. No? Kaya give up ko po yun. No? Pero yung mga kasamahan ko, wala. Kumuha sila ng mga programa sa iba't ibang radio station. Kaya yun nang nangyari. Okay, palapakan natin ng Panginoon. Kaya naalala ko, sabi ko, gawang mga topic itong about the true friend. Jesus, my friend. So magsiupo po kayo. At ano ang sinabi ng Panginoon? No? Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. So ang mga Swail, hindi po kaibigan ng Diyos yun, kaaway ng Diyos yun. No? Yung mga pasaway, nagsasabing, proclaiming sila daw ay mga Christian, kuno. Pero ang ginagawa naman, taliwas doon sa pamantayan ng Panginoon. Una, may utos po ang Panginoon, sabi niya, tingnan ninyo, ulitin ko po yung sinasabi niya dito. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Tingnan mo si Jesus, hindi siya maramot. Hinahatian niya tayo. Yung joy na tinanggap ni Jesus sa kanyang Ama, hinatian niya tayo. Sabi niya, hindi lang ako ang magiging masaya. Dapat maging masaya rin kayo. Bakit ang tao hindi masaya? Kasi hindi niya na sinusunod ang mga kautusan ng Diyos. No? Yung pagtupad sa utos ng Panginoon, unang utos ng Panginoon, love one another. Hindi yung love another one. Pag sinabing love one another, pag tayo sa Christian community, inaawit, okay, magbatian kayo ng banal na halik. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Tapos Tagalogin na, nakikita ko sa iyong mga mata na mahal kita sa Panginoon. Kaya yung, alam niyo yung yung magbigayan kayo ng kapayapaan. Ang totoo nun, hindi yung bow na ganon. Kasi sa Pilipinas, pag nagbow, magbigayan kayo ng kapayapaan. Sabi ng mga tao, psst, psst, psst. Hindi sinabi ng pare na magsitsitan kayo. Diba? Narinig niyo yan pag linggo magsimba kayo? Psst, psst. Ang peace be with you, ang meaning niyan, yung nakaganito. My peace I give unto you is the peace that the world cannot give, is the peace that the world cannot understand. Dapat mag-peace yung kapitbahay, yung India at saka yung Pakistan. No? Alam mo, ang pag-aaway-away na yan ng mga bansa, delikado kasi may mga nuclear na ngayon. Mabubura sa mundo yung kanilang mga bansa. Itong Hong Kong, isang nuclear lang to, lubog nito lahat eh. Mahirap nila palubugin ang Pilipinas kasi 7,641 island. Di mamili ko sila kung ano yung palubugin na.
Kaya alam mo ang Malaysia, wala po silang isla. Buo ang lupa nila. Sa Pilipinas, pag mayroon kang habulin, sige nga, puntahan mo yung 7,641. Accurate po yun. Yung sinasabi ng iba na the Philippines is 7,000 island. No. Ang totoo ngayon, dahil meron tayong satellite, meron tayong radar, naglo-locate, ang nakaregistered ngayon ay 7,641 island. Pag napalubog nila yung isang island, mayroon pa kaming 7,640. Amen po ba? Oh. So yun ang totoo. At ang mga Pilipino ay very friendly. Pag nag-search kayo sa YouTube, ang YouTube po hindi nagsisinungaling. Bawal doon ang fake news. Pag nag-serve kayo sa YouTube, isipin mo, mga American retiree, gusto nila manirahan sa Pilipinas. Ang mga Israelites, ang mga mayaman sa Israel, gusto nila mag-retire, dito sila sa Pilipinas. Oh my God! Ano bang mayroon sa Pilipinas? Ang mga Pilipino daw, friendly, palangiti. Ngiti lang, ulam na. Amen? Ano sinabi ng Prime Minister ng Finland? I want 2 million Pilipino. Bakit? Ang Pilipino gusto nila. Sa Pilipino, wala pong masamang tinapay. Kaaway nga, minamahal Love your enemy. Yun po ang pinakamataas na antas ng pagmamahal, yung pong utos ng Diyos na hindi lang love one another, kundi yung love your enemy. Ang sarap kaya mahalin yung taong may utang sa iyo. Ang sarap mahalin yan. Sabihin mo na lang, pag may listahan ka sa kanya, punitin mo yung listahan. Bayad na tayo, ito na, lista sa tubig. Amen? Ngayon, ito ang atin pong pagninilay. The true friends. Proverbs 17, verse 17. Friends always show their love. Yan ang totoong kaibigan. Always show their love. What are relatives for if not to share trouble? Kung sa Tagalog, tingnan natin ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. At sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong. Yan ang tunay na kahulugan ng kapatiran. Minsan, mas maganda pa yung kaibigan kaysa kamag-anak. Minsan, kapatid mo mismo sa dugo, buto at laman. Hindi na kayo nagbabatian dahil sa mana. Minsan nagpapatayan pa nga yung magkakapatid dahil doon sa pag-aagawan ng mana. Amen? May lupa kami sa sa Negros, Asinda. Pero nakatiwangwa ngayon doon, ang panganay namin, siya lang sige, bahala ka, taniman mo tubo, saging, iyon na yan. Kaming magkakapatid, nandito sa buong Manila, 5 kaming preacher, dati namatay yung isa. Pero hindi kami nag-aaway-away doon sa lupa na mana namin. Ay, ambawa sa amin sa Negros, pinipiko, pinapara ang kwarta. Pinakamatabang lupa yung sa amin, sa Negros.
Kung makita niyo ang mga tubo sa Batangas o dito sa Ilocos o sa sa amin sa Negros, pwedeng akyatan ng bata yung tubo. Ha? Dalawang dipa ang taas ang mga tubo doon. Sa Batangas, Ginoo ko, ganito lang ka. Kasi depende yan sa lupa. Ha? Kaya nung panahon ni President Marcos, anong ginawang kuwan ng tubo? Hindi ba yung Negros, Occidental? Na minsan, 5 oras ka na nagda-drive, wala ka makita ang anuang tanim, kundi puro tubo. Kasi pag dinugtong mo yung Negros Occidental sa Negros Oriental, kaya hinati yung dalawang yan eh. Kasi sobrang lawak. No? Pero ang mga tao doon, nakalagay doon, Bacolod City. The city of smile, the province of love, Negros Occidental. Kaya sa Negros walang nang-aaway doon. Sa Negros, pag Ilonggo ang bana mo, magpasalamat ka, ang dami doong mga sa Negros nga under Disaya. Makita mo, lalaki naglalaba, lalaki nagpaplantsa. Bakit? Ang mga taga-Negros, mapagmahal sa asawa. Kaya maghanap kayo ng mga Ilonggo. Ang mga Ilonggo, wala kagid problema ya. Ang bot sa imo. Palapakan natin ng Panginoon. Amen! So, ano ang palatandaan ng tunay na kaibigan? Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Hindi yung panahon lang ng kasaganaan. Makikita mo yung kaibigan mo. Panahon ng kawalan, panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kagipitan, ang tunay na kaibigan ay walang iwanan. Ang tunay na kaibigan nagmamahal sa anumang sitwasyon ng buhay, anuman ang kalagayan sa buhay. At doon mo, kayo mga kaibigan mo dyan na minsan pag may pera ka, nag-chat-chat, pag wala ka ng pera, at medyo may sakit ka na, lalayuan ka na nila. Subukan mo mag-ubo-ubo ka lang doon sa grupo ng mga kaibigan. May tebe ako. Tingnan natin kung lumayo ka dito. Nakakadiri ka. Di ba? Pero ang tunay na kaibigan, friend, pahinga ka muna. Ito, pambili mo ng gamot. Pambili mo ng vitamins. Yun ang tunay na kaibigan. Amen mo ba? Sa gitna ng kagipitan, sa gitna ng kawalan, siya po ay hindi tumatalikod sa iyo. Purihin natin ang Panginoon. Amen! Yan si Jesus. Iniwan na ang Panginoon ng kanyang mga alagad, pero hindi umakyat si Jesus diretso, nanatili pa rin siya na 40 days and 40 nights para ayusin yung mga alagad niya na nagkakawatak-watak. At binili ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sige ha, maglalagay ako ulit sa inyo ng isang bagong utos. Ano yung bagong utos na yan? Ang sabi po, sa John 13, verse 34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yan yung pagkakilanlan. Kaya hindi dapat mag-away-away ang mga Kristiyano. Dahil lang sa reliyon, dahil lang sa politika. Kaya tapos na ang eleksyon, wala nang usapang politika ngayon. Wala nang color, ano ka, green color, o ikaw, red color, yellow color, pink color. Amen? Ano sabi niya dito?
And now, I give you a new commandment. Love one another. No? At ang matindi, sabi niya, if you have love for one another, then everyone will know that you are my disciple. No? So, hindi dapat nag-aaway-away ang mga Kristiyano. Meron iba nag-aaway-away dahil na sa sikta. Kaya ang tawag ng sikta, sikta-sikta, hati-hati. This is, your God is my God. Only one Jesus. Kaya sinabi sa Bible, walang pag-ibig na higit pa sa isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sino yun? Si Jesus yun. Si Jesus nag-alay ng buhay hindi lang sa mga Katoliko. Si Jesus nag-alay ng buhay hindi lang sa mga born again. Jesus hindi lang nag-aalay ng buhay kanino pa man, kundi inalay niya ang buhay niya sa lahat ng tao sa mundong ito. Amen? Amen po ba? Yon. And number 2, true friends, the value of friendship. Ha? Kaya tayo mga Kristiyano, may tinatawag Christian value. Hindi value ha? Christian value. Na? Dati-dati, kaya mababait ang mga bata kasi mayroon tayong subject sa school. Yung good manners and right conduct. At may mga religious doon once a week. Naalaala ko yun. No? Religious, katikis. Yon. Tinuturo doon, igalang ang magulang, igalang ang mga nakatatanda. Kaya nung unang panahon, kahit hindi mo kakilala, minamanuhan mo basta matanda. Lalo na pagdating ng hapon, pag may makita kang matanda naglalakad, nagmamano ka. Sa panahon natin ngayon, iba na. Ang matatanda ayaw nang lumabas ng bahay, baka masaksak ng adik. Samantalang nung una, pag matatanda, makita ka lang ng mga kabataan, nagmamano. Bakit? Mayroong pinag-aralan, good manners and right conduct. Amen? Pero now, what is the man? Alam mo, nung nandun ako sa Cubao, pumunta ako sa computer shop, yung mga kabataan tumatakas sa school, naka-uniforme. Tapos naglalaro ng mga game. Alam mo ang noon? Pare, PI. Isipin mo. Ha? Alam mo na kung ano yung PI. Minumura niya yung ina niya. Ano ba yung PI? Gusto mo, banggitin ko pa? Ha? No? Ay, nako. Sabi ko, ganito na ba ang mundo natin ngayon? Paano ngayon yon? Sino yung minumura niya? Nanay niya. Pag ikaw ay magalit ang Diyos sa iyo, mamamatay ka ng maaga. Kahit bata ka pa. Biblia nagsabi, Matthew 15:4. Ang sabi doon, iniutos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ina at ama, dapat mamatay. Kaya daghang nangamatay ng mga kabataan, yung mga bastos na mga bata, ayaw sumunod sa magulang, nangamatay ng maaga. Kaya makita mo, sa panahon natin ngayon, 15 anyos, high blood na yung bata. Pwede ba high blood ka, lapastangan sa magulang? Ang mga bata, dapat walang high blood yan, walang diabetes. Sa panahon natin ngayon, hindi na namimili. Yung diabetes at saka yung high blood, hindi na namimili kahit bata pa. No? Kaya tingnan mo nung unang panahon ng mga tao. Lula ko nga sa Negros.
Gusto nang mamatay, ayaw pa mamatay-matay. Nung umalis ako, ang lola ko, siguro mga 70 yun. 42 years na ako hindi na ako nakauwi. Alam mo sabi niya, sabihin mo kay Hernan, pagod na ako, gusto ko na umalis. Ha? May ilang daan yung kuwan ng lola ko. No? Ihanda niyo ang aking tulugan yan, mamamatay na ako, gusto ko na mamatay. Yun ang mga tao noong unang panahon, gusto mamatay, ayaw mamatay-matay. Ngayon ang mga tao, takot mamatay, sila ang madaling namamatay. Dahil may mga taong, mga ayaw gumalang sa mga nakatatanda. May mga taong traidor sa kaibigan. No? Amen? Alam mo, pagkaibigan mo, ang sabi nga dito, ang magkakaiban, may value po yan. The value of friendship, sabi dito, two people are better off than one, for they can help each other succeed. No? Kaya mahirap yung taong walang kaibigan. Amen po ba? Di ba? Two people is better than one. O sino yung nag-iisa ka lang? Ayun ang mga taong walang kaibigan. Anong sabi doon? Brother, ang hirap mahalin yan. Hindi ko maintindihan kung anong ugali yung taong yan. Ha? Kalalaking tao, parang may riglalaki. Yan ang, amen po ba? May mga taong ang hirap ispilingin. Gusto nila sila lang lagi ang unawain. Gusto nila sila lang magaling. Aba. Okay. Ito. Number 2, the value of friendship, listen to advice and accept discipline, and at the end, you will be counted among the wise. Pag ikaw may kaibigan, dapat marunong kang makinig sa advice ng kaibigan mo. Amen? At tanggapin mo yung advice na yon bilang pagdisiplina. Ay, mali pala ako, friend. Sorry ha. No? At hindi lang yon. Pag ika'y kaibigan na marunong tumanggap ng pagkakamali, marunong tumanggap ng pagdisiplina ng iyong kaibigan, pagdating ng panahon, mabibilang ka sa mga taong matatalino. Kasi ang mga bubo, ayaw tumanggap yan ng payo. Ha? At ang mga bubo, makitid ang utak. Amen? Kaya tuloy, parang totoo yung sinabi ni Atty. Gadon eh. Sa totoo lang, malalaman mo yung tao matalino, marunong mag-accept ng pagkakamali. Dahil wala namang perpektong tao, lahat tayo nagkakamali. At lalong-lalo na, pag may kaibigan ka, pakinggan mo ang sinasabi ng kaibigan mo. Dahil hindi mo nakikita ang sarili mo, pero nakikita ng kaibigan mo kung anong pagkakamali mo. Amen? Amen po ba? Pag ikaw ay kaibigan na kinukonsinti ka, hindi ka tunay na kaibigan. Amen? Kaya kung pag sinabi ko, ang yabang mo. Ha? Pag ayaw makinig, bahala ka na sa buhay mo. Pero pag makinig ka, kaya ako, ang mga kaibigan ko noong 1987-88, sila pa rin ang mga kaibigan ko ngayon. At kami yung magpangkita-kita kami. Pag August, nagsisiuwian na yan sa mission, galing sa iba't ibang bansa, galing sa iba't ibang probinsya. Malalaman mo yung tunay na magkakaiba. Pre, may pera ka ba dyan? Kamagkalala, meron dito, hati tayo mamaya. Halika, magkape muna tayo para magkapera. Nandun kami sa SM, sa Prince Beaker.
ako mahilig ako, magkapi para magkapera. Ay may nanonood pala pauwi galing sa France. Bira kayo. Ito, mayroong 50 euro pangkapi ninyo. Isipin mo, pre, may magic pala yung ating sinabi, magkape para magkapera. Tapos may dumating. Kasi pag August, ang dami nagsiuwian galing sa iba't ibang bansa sa Japan. Tumudat si Baisang ne. O kani igpay ne. Binigyan ako ng lapad. Pre, alam mo sabi, napanood ko kayo. Magkape muna kayo, ito. Yung kaibigan ko, si Sister Susuki. Susuki. No? Kape muna kayo. Sabi ko, pre, mayroong magic pala yun, magkape para magkapera. No? Sino yung kaibigan ko na yon? Kahit ako elder na, sila hindi pa na-promote elder, pero pag nagsama kami, equal. Ang tawagan namin, pre lang, pre. Amen? Hindi po ang tawagan namin, sir. Kasi pag sir, iba na yon. Superior nila ako. Ay talagang superior nila ako dahil 1988, elder na ako eh. No? Pero ang tawag ko sa kanila, alam mo bang kinukuha ko mga kumpare? Hindi yung mga sikat, hindi yung kapwa ko elder. Ang kinukuha ko yung pagala-gala dyan. Gunang kitang kumpare. Si Blas Romanillo, parang unggoy na puyat yan doon sa Infanta Quezon. Ginawa kong kumpare yun. Kasi lumaya yan, galing sa Bilibid Prison. Ang sentensya po niya, lifetime sentence. Pero nung nagbukas ako ng gawain doon sa Bilibid Prison, sabi ko, okay itong bilanggo na ito itong taga-sundo ko lagi. Alam mo Brad, nakalimutan na kami na bisitahin ng aming mga mahal sa buhay dahil ako'y taga-Bohol. Hindi naman pwedeng lagi sila dito sa Bohol. Pero simula na magkaroon ng gawain dito sa chapel ng Maximum Compound, tandaan nyo, ang Maximum Compound, lahat ng nakakulong doon, habang buhay ng pagkabilanggo. Sabi ko, gusto mo makalaya? Panalangin mo ako, Brother Bay, pare. No? O sige, panalangin kita. Sa December, magbibigay ng pardon si President Ramos. Kasi ang presidente may kapangyarihan magbigay ng special pardon. Kaibigan ko yun si Father Olaguer, yung spiritual director doon. Sabi ni Father, sinama ko na sa bunutan yung pangalan ni Brother Blas. Nabunot yung pangalan niya. Kaya nagkaroon siya ng special pardon. Kaya akala ninyo, yung nag-preach ito dati, si Blas Romanillo, habang buhay na pagkabilanggo yun. Pero pinalaya ni Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Yun. And number 3, what are the blessing of friendship? No? We need each other to grow, learn, love, and care for friends are special gift from God to remind us that we are not alone. Isipin mo, ang kaibigan ay regalo ng Diyos. Para hindi ka malungkot, para hindi ka nag-iisa. Ay, ambot sa imo. Amen? Ang kaibigan ko, hindi lang puro mga babae. Ay, babae. Hindi puro lang lalaki, may babae rin mga kaibigan. Pero pag kaibigan mong babae, irespeto mo, hindi tayo talo. Kahit matulog ka dyan sa katabi ko, walang mangyayari sa iyo. Huwag ka lang manggapang. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Amen?
Kaya nag-mission kami sa Cebu. Ha? Halo-halo kami natulog. 3 kaming lalaki, 3 rin ang babae. 1 kwarto lang yun para makatipid. Oh, paggaling namin sa Bohol, binuksan namin ang Cebu Coliseum. Kakilala ko pa rin yung hotel doon, yung May Flower. Alam siguro ni Sister Elijah. May Flower Hotel. Pinakamurang hotel. Sama-sama kami doon, yung mga coordinator, mga tiguang na. Sabi ko, mauna maligo ang mga tiguang. Oh. Ang ganda kasi yung, tapos binuksan namin ang Dumaguete. Tapos lipat kami doon sa parting Aklan, parting Antique, parting Capiz. Nandun na yung lugar doon ng mga aswang. Wala namang aswang doon. Iloilo. Ha? Sinong kasama namin? Alanganin magsama kami na hindi namin kaibigan. Uy, kaibigan, halika. Kailangan namin ng choir. Na? Kaya doon ko nalaman yung salitang, pag niyaya kita, ako ang taya. Ha? Nagyayaya ng kape yung mga choir. Lagot kayo sa akin mamaya. Amen? Oh. Sa magkaibigan, hindi dapat nagbibilangan ng pera. Pera mo, pera ko. Ha? Walang nagbibilang ng utang. Sa totoo lang, ang tunay na kaibigan, yung bigay niya, hindi po nililista yan. Ha? Pera mo, pera ko. Bakit? Pare, ang kasayahan mo, kasayahan ko. Kung saan ka masaya, supurtahan ta ka. Hallelujah. Amen? Ang dami ko rin kaibigan na mga single mom, mga balo. Pinakamasarap kasama ang mga balo. Ha? Dahil ito yung mga taong sinabi ni Lord, huwag mong apihin ang mga balo dahil ang kasama nila si Kristo. Alam mo yung mga balo, ang asawa niyo si Kristo. Pag inapi kayo, yung mga balo, lagot sila sa Panginoon. Amen? Ayun. Talagang bilis ng oras Okay, number 4. What is God's gift of friendship? Kanina, ang sabi doon, what are the blessing of friendship? Ito naman, what is God's gift of friendship? It is a reaching out, the being a good friend, that friendship bring glory to God. Tingnan nyo. Bring glory to God. One simple way to understand what it's mean to glorify God is that we are to live in such as way that show we believe that God is God and that His way are best. Yan. Ang kwan talaga, ang ganda ng gift talaga ng Diyos yung kaibigan. Amen? May kaibigan ako na ang lahat ng sikreto niya binigay sa akin. Sapagkat naggaling po siya from rag to riches. Ngayon, multi-billionaire na siya. Ang sabi niya, pre, kaya tinuturo ko siya, ang pagyaman, sikreto yan. Pag may kaibigan ka nagturo sa iyo, suportahan ka niya kahit pinansyal. No? Pre, may puhunan ka? Wala. O wag kang mamuhunan ng malaki. Kasi mahirap magkwenta, madaling mamuhunan ng maliit na iyong palalakihin. Kaya yung mga namuhunan ng malaki, sila po yung nalulugi. Alam niyo ba yung Max Restaurant? Nagsimula yan sa isang manok. Yung manok hindi niya kinatay.
pinaitlog niya. Nung mangitlog ng manok, naging sisyo, inalagaan niya. Doon nagsimula yung negosyo nila sa isang manok. Tanungin ko kayo, alin ang nauna, itlog o manok? Sabi ng isa, manok. Bakit saan ba galing ng itlog? Sa manok. Oh, saan ba nanggaling ang manok? Sa itlog. Oh, tingnan mo, ang kanyang negosyo galing sa isang manok. Tingnan mo naman, ang Max Restaurant. No? Meron pa isang kaibigan, pre, yumaman ako, naging super yaman ako, dahil kumain ako sa isang restaurant, hinahanap ko yung matamis na kahoy. Sabi, sir, ano yung matamis? Toothpick! Pahingin ng toothpick. Eh siya ngayon nakaisip. Ha? Siya nakaisip ng toothpick. Sabi, ano kaya kung imaginein ko, ilang libong restaurant, tapos nangangailangan yung toothpick yung mga tao. Siya ngayon ang nagmamanufacture ng toothpick. Ha? Sino nakaisip noon? Ang mga bagay na maliit, masarap pag lumaki sa tulong ng iyong mga kaibigan. At saka ang unang tumutulong sa iyo talaga para umunlad ka sa buhay, yung mga kaibigan mo na totoo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ha? Meron pang isa no? Meron ako isang kaibigan na ang kanyang negosyo ay laway. Yan ang pinakamagandang negosyo. Lalo na pag mapanis-panis yung laway. Oh. Kaya pag dumalo kayo sa mga seminar, sa pre-meeting, huwag kayo sa likod, sa unahan. Pag natalsikan ka ng laway ng speaker, sigurado yan, pagpapalain ka ng Panginoon. Woo! Amen? Ha? Okay. Number ano tayo? Number 5. What are the 3 function of friendship? Okay, itong 3 function of friendship. Friendship can help you. Tama. Ha? Can help you celebrate good times. Yan ang tunay na kaibigan. Tandaan nyo, ha? Celebrate good times and support you during bad times. Hindi lang sa good times. Hindi lang yung sa during bad times. Sumusuporta sa iyo. Yan ang tunay na kaibigan. Amen po ba? Friend, help keep you from feeling alone. Friends also can raise your sense of connection, belonging, and purpose. Ha? Pag nag-iisa ka, sino ba makakatulong sa iyo? Pag malungkot ka, di ba ang sabi ng isa, friend, saan ka ngayon? Ito mahina ang katawan ko. Oh, huwag ka malungkot. Pupunta ako dyan. Punta tayo sa ganito. Friend keep you from feeling alone. Si Jesus, pag nag-iisa ka na lang, nandyan si Jesus, anak. Alalahanin mo, hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako, kasama mo ako. Amen? Okay, huli na tayo. What are 3 ways to be a good friend? Ito na, ang panghuli. What are the 3 ways to be a good friend? Number 1 is there for you no matter what. Yun yung Proverbs 17:17. Ang tunay na kaibigan nasa tabi mo kahit anong mangyari sa buhay mo. Sasamahan ka niya
at dadamayan ka niya. Yun ang tunay na kaibigan. Kaya dapat ang kaibigan, tinitreasure yan. Ha? Yung kaibigan mo na dumamay sa iyo, huwag mong pakawalan yan. Yan ang kayamanan mo. Ha? Hindi yung kaibiganin mo dahil may makukuha ka. Pag wala ka na makuha, parang basura na lang. Hindi ko kilala yan. Diba? Palapakan natin ang Panginoon. Number 2. Number 2 ways to be a good friend is trustworthy and willing to tell you the truth even when it's hard for you to hear. Ang tunay na kaibigan, mapagkatiwalaan at sinasabi niya sa iyo ang totoo. Kahit masakit sa tainga mo, kahit hindi mo gusto yung sasabihin niya, yun ang tunay na kaibigan. Hindi nangungunsinti. Amen? Amen po ba? Pag may nagsabi sa iyo, kaya wala ka na ipon, kasi bulagsak ka, palagastos. Tapos magagalit ka, sabihin mo, pera ko to, wala kang pakialam. Aba, dapat magpasalamat ka doon kasi nakita niya yung pagkakamali mo. Amen? Purihin ang Panginoon. Magsitayo na kayo. Ang panghuli. Ito ang maganda. Tayo na. Number 3 ways to be a good friend. Ito. Is loyal. Kaya nakita ko dun sa mga magkaibigan na yan, yung choir na yan, bakit sila ay very close sa isa't isa. Amen? Kasama ka na. Kasi loyal sila sa isa't isa. Nagsishare sila ng mga problem, kung anong maganda, na mga bagay-bagay. Amen? Hindi ba ang gusto mo sa asawa, gusto mo loyal yung asawa mo sa iyo? Gusto mo sa kaibigan mo, kailangan loyal ka sa kaibigan mo. Ganon din sa ministry. Huwag kang palipat-lipat ng ministry at inaatinan. Huwag kang makinig kung sino-sinong mga pastol kasi iba-ibang tinig mapapakinggan mo. Dapat loyal ka lang kung saan mo nakilala si El Shaddai. Amen, Lord. Amen po ba? Amen. Ang dami pong wala na ngayon sa El Shaddai, yung mga taong, uy, sama mo na ako dito, sa kabila. O ano nangyari sa buhay mo? Ako, 42 years na, loyal ako sa ministry. Amen? Di ako nagpapalit-palit ng ministry. Kasi alam ko, pag loyal ka sa ministry, loyal ka rin kay Lord. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Taas ang kamay! Hallelujah, Jesus. Sabihin niyo, hallelujah. Hallelujah. Lord, tulungan mo po ako na maging loyal sa iyo at sa gawain ito. Hallelujah. Mas mahalaga, kundi ang lagi makasama ka. Wala nang ang
aking Panginoon, ang buong puso, ng buong isip, at ang buong kaluluwa. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Panginoon, narito po kami, nakataas ang kamay. Binigyan mo kami ng palatandaan ng tunay na kaibigan. Alam namin, Lord, na mahirap hanapin yung tunay at mabait na kaibigan. Pero Ikaw, Lord, nasumpungan na namin. Ikaw ang tunay na kaibigan, Jesus, my friend. Pagpalain mo, Panginoon, ang Tuesday group, ganoon din po ang lahat ng mga workers, choir, maging ang mga nakikinig, nanonood sa Facebook at sa YouTube. Pagpalain mo po ang iyong gawain dito sa Hong Kong. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang gawain ito. Upang ito'y patuloy na lumago, magpadala ka ng mga taong makinig ng iyong mga salita, Panginoon. Ito'y aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, Lord, we give thanks. Ati pong dasalin ang Salmo 21, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan.
makapagsabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginapang tubang sanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa na ako sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gantimpalaan ng mahabang buhay at natitiyak ng tatamoy nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mabalang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. God bless us always. See you next Tuesday and see you tomorrow. Bye.